Ngayong summer, uso na naman ang mga paligan ng basketball. Ano ang dapat na depensa kung ang pag-dribble ay mauwi sa rumble? Naging mainit ang championship game sa isang paligan ng barangay sa Batangas. Nagkaintang kasi ang dalawang manlalaro. Naku, nakisali na rin ang mga manunood sa away. Po yung ating playing venue medyo nakaseparate ng konti, may konting harang from the spectators saka dun sa loob ng hindi siguro makakapasok agad yung mga spectators natin. Dahil sa rumble, itinigil ang palaro. Pero sa huli, nagkaayos din ang dalawang grupo. Ang rumble naman sa San Juan nag-umpisa sa inakalang pananakit ng isang manlalaro. Sa video makita na halos ambahan ng isang player ng kanyang kalaban, pero hindi ito nakita ng referee. Sa sumunod na pangyayari, halos tinamaan na niya ng braso ang kalaban. Ito na ang simula ng rumble. Siguro naman, kaya naman ginawa rin yun ng baka maraming previous contacts na nakakasakit siguro yung kabila, pero hindi natatawagan. Usually kasi yun ang cause eh. Hindi na pinayagang maglaro ang dalawa sa buong game. Tandaan Iga na kapag nagkapikunan at pisikalan na sa laro, pwede kang mapaupo. At ang parusa ay depende sa patakarang sinusunod ng komite. Ang dapat sanang basketball sa Cavite, aba, nauwi sa boxing ng dalawang manlalaro. Inawat naman sila ng iba pang player pero hindi pa rin sila nagkasundo. Nag-umpisa raw ang alitan dahil sa pikunan. Sa ganitong pagkakataon, hindi lang referee ang kailangan sa laro. Unang-una sa isang palaro, major man o mga malit na palaro, dapat yung mga tanod meron. Importante yung kooperasyon ng player with the coaches and the officials, kasi hindi naman maaawat ng ng officials yung benches kung talagang papasok. So kailangan yung coach din katulong din siya diyan para hindi magkagulo. Mga igan ngayong tag-init, uso ang mga paligan ng basketball. Para makaiwas sa trouble, huwag ilagay ang init ng panahon sa ulo para maiwasan ang pisikalan sa laban.